praise. Yan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Good afternoon po, Sister Luna. Yan. Ready na po ba ang lahat na sumamba at magpuri sa ating Panginoong buhay? Amen? Amen! Walang nagre-react. Excited na ba kayo? Amen? Kumain? Amen? Amen! Praise the Lord! At ayan, salamat sa Panginoon sa panibagong araw na pinagkaloob niya sa atin at sa pag-iingat. Ay, wait ha? Yan. Salamat sa Panginoon at muli, nagkatipon-tipon tayo sa araw na to para bigyan siya ng papuri at pasasalamat. Amen? Kamusta po ang isang linggo nyo, mga kapatid? Amen? Nagkakatulog po sila dito sa unahan. Nasa po yung mga nanay ng mga batang ito? Pwede po bang pakikuha mo na po? Ayan. Ayan. Mga kids, dun muna kayo sa likod. Yan. At tayo'y magsisimula na. Amen. Yan. Meron po ako isang Bible verse na gustong i-share sa ating lahat. Yan. Sabi sa Psalms chapter 96 verse 1 to 4. O sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord and bless His name. Proclaim the good news of His salvation from day to day. Declare His glory among the nation, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Amen? Amen. Ngayon naman po ay i-welcome natin po bawat isa. Ayan, and then mag-ano po tayo, kuha po tayo ng isang partner and declare the blessing. Huwag na po natin i-ask kung ano yung prayer request nila. Kung ano po yung iano ng Holy Spirit sa atin. Amen? Amen. Yan. Manatili po tayong nakatayo at basahin po natin ang ating mission vision at IRM Creed. Yan. Declare po natin. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. IRM Ministry Mission. We exist to glorify God by obeying His great commandments and fulfilling the Great Commission. IRM Vision. Redemption and transformation of all nations. IRM Creed. I worship God, the great I am, Redeemer and Masters, who value my faithfulness and expect integrity in all my words and deeds.
I belong to a church that exists to love God above all and share His word. I belong to the church that nurtures a relationship with God and people. I belong to a church that impacts our community, our country, and the world. I belong to a church that embodies servant leadership, a church rooted in the Word of God, a church united in prayer, a church commissioned to become intentional in redeeming lives and making disciples. This is who I am, IRM. Ayan. Ito po, basahin naman po natin yung sa Book of Psalms, chapter 34, verses 1 to 4. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul make its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Amen? Yan. Tayo po ay sumadaling manalangin sa Panginoon. Yes, oh, hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to, sa oras na to, Panginoon, sa another opportunity, Panginoon, na mapupurihan at madakila ka namin, Panginoon. Tunay nga po na Ikaw ang Diyos na buhay, O God. Ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon, sa buhay namin, O Lord. Lord, sa araw na to, Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang gawain nito, Panginoon, from the beginning to the end, O God. Katagumpayan ay sa iyo lamang, O Lord. At ikaw lamang ang maitaas at maluwalhati, Panginoon, sa lahat ng gagawin namin, O Lord. Lord, I pray also, Panginoon, sa praise and worship team, O God. Panginoon, maging mabangong sambiyo, Panginoon, ang aming gagawin na paputuri sa iyo, O Lord. Mangusap ka po sa amin, O God, sa pamagitan ng mga lyrics ng mga awit, O God. Lord, I pray also, Panginoon, sa speaker namin today, Panginoon, kay Pastor Jonathan, O Lord. Anoint him, O God. Anoint his lip, O God. And Lord, ikaw po magbigay ng wisdom and boldness, Panginoon, sa isi-share na iyong mga salita, O God. Panginoon, sa mga salitang ito, Panginoon, I pray, Panginoon, na may magbabago sa amin, O God. At I pray, Panginoon, na may i-apply namin to sa everyday life namin dito sa Mandong Ibabaw, O God. Lord, I pray also, Panginoon, sa mga kapatiran namin na nandito, O God. I declare blessing upon blessing, Panginoon. Ihanda mo po ang aming puso at isipan, O God. And Lord, welcome namin ang iyong presence in this place, O God. Malaya ka pong kumilos, Panginoon. Malaya mo pong hipuin ng mga puso ng bawat isa, O God. Lord, I pray also sa mga kapatiran namin na hindi nakadalo sa hapong ito, Panginoon. You know their reason, O God. At dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kong katagpuin at ingatan sila, Panginoon. Yes, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa iyo ko po pinakatiwalang lahat, O God. Ito po ang aking samadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Let us give Him the best praise we can. Kaya mo sa unahan, nakapatay ata. Nakapatay ata.
magbibigay ng aming mga pangailangan, O God. Tunay, O Lord, na napakabuti mo, O God. Mahal mo kami, O God, na walang katapusan ng iyong pagmamahal sa amin, O God. At sa hapon na ito, O God, patuloy ka namin papurihan, O God. Luluwalhatiin namin ang iyong pangalan, O God. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapakailanman. Akala ko
po? Ayan. Sarap ng magpuri sa Panginoon, di ba? Talagang, maganda yung lyrics ng bawat kinanta ngayon. Ayan, salamat sa buhay ng Praise and Worship team. Ayan. Ngayon naman po ay dadako tayo sa mensahe ng Panginoon. Ayan. Kung may mga notebooks po kayo, yan, pwede po niyo kayo mag-jot down. Ayan. Ang salita ng Diyos, ayan. Ito po ay idadaan niya through Pijaw, through sa ating speaker, na ang ating speaker na package, di ba? Manunugtog at preacher pa. Mananayo pa daw, sabi ni Sister Angie. Kumakanta pa din, di ba? Praise God, napakabuti ng Panginoon sa IRM Ras Al-Khaimah. Talagang yung mga binibigay niyang pastor is, parang Daniel Padilla. Nasa kanila na ang lahat. Di ba? Napakasipag din. Di ba? Walang kapaguran sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yan po ay tawagin ko na po si Pijaw para po ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen. Salamat po, Ate Luna. Yan. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Tuloy nga, napakasarap magpuri sa ating banal na Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Amen. Yan. So, handa na po ba ang ating puso? Yan, sa ating mensahe ngayong hapon. Ang aking pong panalangin ay tayo po ay ready to receive the word of the Lord with joy and gladness sa ating mga buhay. Yan. So, as a background po, tayo pa rin po ay nasa last week na ng ating pong monthly theme na The Lord is our shepherd. I am the good shepherd. Yan. Ang Diyos, ang Panginoong Yesus, ang ating mabuting pastol. Yan. At tinalakay po natin yung mga mensahe mula sa akin muna at kay Orly noong nakaraang linggo. At ngayon po ay eto na sa atin pong last week of our team, monthly team. Yan. Hindi nyo ba lang nakaapat na tayo, no? Ng I am statement of Jesus. Una, I am the bread of life. Pangalawa, I am the light of the world. Pangatlo, I am the door or the gate. Ito na, pang-apat. Ibig sabihin, nasa 8, matatapos na, magkakalahating taon na. Tatanda na naman tayo at ang ilan sa atin ay tumanda na rin. Yan. So, ang ating pong text ay matatagpuan ngayong hapon sa John chapter 10 pa rin, from verse 27 to 28. Yan. Hinihiling ko po bawat siya na maaari kong tumayo muli at sabay-sabay po nating basahin ang salita po ng Panginoon. John chapter 10 from verse 27 and 28. So ganito po yung sinasabi. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. May the Lord add blessing to His word. Let's pray and ask for wisdom and understanding of God's word. We thank you, Lord, sa hapon po nito. We thank you, Lord, for the freedom of worship. Awitan pa lamang, Panginoon, daman na namin yung presensya niyo sa aming mga buhay. Panginoon, nangungusap ka sa puso namin. Lord, I pray that patuloy niyo kaming i-bless sa pamamagitan po ng iyong mga salita ngayong hapon. May your word, Panginoon, speak to us directly and personally, Panginoon. And may your word be a guiding light sa aming mga buhay, dakilang Diyos. We also pray that your word be a wake-up call sa amin, Panginoon. And also a form of correction or even discipline, Lord, to correct us from our wrongdoings. Lord, we are here. We humble ourselves before you. Let us, Panginoon, be blessed by your word. And let us be, Panginoon, give us your understanding to receive this word, Panginoon. A joy on our hearts, Panginoon, upang patuloy namin itong ma-absorb sa aming mga buhay, dakilang Diyos. We thank you, Lord, Panginoon. Lord, gamitin niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, na ma-deliver ang message ito with power and conviction. And your word will not return to you void and empty, Panginoon. It will definitely have an impact sa aming mga buhay. It will definitely have an effect sa aming mga buhay, Panginoon. May your will be done sa aming pong kalagitnaan ngayong hapon. This we all pray in the mighty name of Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid, maaari na po kayong maupo. Ano po? So, let's talk about shepherding. Yan. So, according po sa text na ito, actually, this scenario was Jesus is on the temple. Yan. And they're trying
gusto nilang hulihin ng Panginoon sa mga sinasabi niya upang mabigyan siya ng, ano mo yun, ng paratang. And the Pharisees and the Sadducees, they're all like that, finding faults. Ano ba yung mga taong laging naghahanap ng mali? Yeah? Laging nahanap yung pagkukulang mo para hindi ka. And this is the scenario. And the Pharisees yan, sabi ng mga Pharisees kay Jesus, bakit mo ba pa kami pinapaikot-ikot pa? Sabihin mo na sa amin na ikaw yung Mesias. At maniniwala kami sa'yo. And the Lord responded, Jesus responded, matagal ko nang sinasabi sa inyo eh, ayaw nyo maniwala. Yun po ang senaryo. Kaya ayaw nyo maniwala, sabi ni Jesus, sa verse 25 and 26, kaya ayaw nyo maniwala kasi hindi kayo yung mga tupa ko. Grabe no, direct to the point no. Kaya ayaw mo masumunod dahil hindi kasi ikaw tupa, hindi kasi kita pag-aari, parang gano'n. So question, how does the sheep recognize the voice of the shepherd? Paano nga ba? Kasi sa pagpapastor po, mare-recognize ka ng mga sheep o mga inalagaan mo, yung voice mo, through daily interaction, daily habit, or daily, parang interaction nga. Routine, feeding, this and that. And this daily action, and this daily routine, and habit, and interaction, pag ginagawa mo yun sa isang inaalagaan mo, nade-develop yan over time, and that particular sheep or animal gain your trust. Kaya may nakikita na sa mga Facebook, ano po, pag may nahuro silang baby na mga pusa, or baby na mga jaguar, baby elephant, hindi. Masyal malaki yan. Ang siguro ang isda lang ang hindi maaaring ano po, paano kayo isda? Parang pagtitiwala ng isda, iisip ko. Pero yung mga land animals, normally, ano yun sila, yung mga family animals o parang sa mga home na, they gain your trust, na po. And when the shepherd speaks or tinawag mo sila, they responded. Yan. Shepherd use specific and consistent calls and chants to lead the sheep. Yan. Noong unang panahon, kapag pumito yung tatay natin o nanay natin, alam na natin, si tatay yun, balik na tayo, gabi na. May ganun ba sa inyo na ano? Yan, alam niyo yung pito ng tatay mo eh. Pag wala ka pa, palo ka pagdating mo. Yeah. And yung mga tupa na ito, they know that call, that whistle, or chant, or go voice from the shepherd. At kapag mayroong ibang tao, strangers, na tumawag sa kanila, hindi sila mag-response. Because akala natin siguro yung mga tupa, parang hindi sila ganun katahimik, but they are so responsive and sensitively response doon sa taong nag-aalaga sa kanila. This familiarity of shepherd's voice, mga kapatid, create a bond and the sheep feel safe following the shepherd's voice and fearful to others. Katulad yung mga aso, pag tinawag yan ng ibang tao, hindi yan mag-response. Kasi alam nila yung ano eh, yung pitch ng boses mo. Kaya yung mga aso lang, ano yun sila, appreciable yan sila sa boses natin kahit sintonado. Okay, sana walang problema yun. They response. Pero pag ibang tao tumawag, kahit alam mo yung pangalan ng aso, di yan magkano, naalala ko po naman kami mga magkakabarkada. Di, sa gabi, lakad kami. Eh, may dadaan ng maraming aso, ano po? Iniwanan ka ngayon ng mga kasama mo. Sabi ko, tatawagin yung mga aso. Ulaan mo na, ABCD. So, that dog will never respond because hindi mo naman pag-aari yung aso na yan. And also, as a pastoral context, sabi nga, in shepherding, pastoring, sabi na, kunyari, sa isang open field, isang kawan, maraming tupa dyan. Let's say thousands of sheep or hundreds of sheep. And only those sheep that you own, kapag tinawag mo, they will respond because they know who you are. Ano ba? Kahit sa open field, kapag, ano mo yun? Tawag sa tupa. Alam nila yung tawag mo, no? And they will respond and will follow. Why? Because these sheep are your own sheep. Pinalaki mo sila. Yan. The sheep are very familiar with your voice. Kagaya nga na sinabi ng Panginoon Kristo sa John chapter 10 verse 25 to 26,
Kaya ayaw niyong maniwala sa akin sa mga Pharisees kasi hindi ko kayo tupa. You'll never recognize my voice. Yung daily interaction natin, yung daily babad natin sa Panginoon, yung daily feeding ng Panginoon sa atin, yung daily protection ng sheep ng ating shepherd, yung daily guidance niya sa atin, we learn, or the sheep learn, that this specific voice brings safety compared to a stranger voice. So napakaganda po ng illustration na kahit magulo yung paligid natin, kahit ang daming tao dyan, the Lord distinctively know kung sino ang pag-aari niya, kung sino ang kanyang tupa. Kahit po tayo ay maging 1,000 full of church of people, kahit ang dami-daming tao dyan, the Lord knows who you are, who we are. Kaya po tayo, dumami tayo, kahit maging 10 million tayo dito, kilala ko pa rin kayo, parang gano'n, ano po, yung sinasabi ng Panginoon. Because you are owned, you are cared. Pinalaki ka ng Panginoon, ng iyong pastor, ng ating naging pastor. So ngayong hapon po mga kapatid, let me share at least 3 important things about sa voice ng isang shepherd, sa voice ng ating mabuting pastor. Number 1, I would like to share to you is about familiarity. Familiarizing the voice of the shepherd. It is an adjective. Ibig sabihin, hindi immediately mo mapapamiliarize yung voice ng Panginoon. It takes time. It takes reading, it takes babad, panalangin, pagsimba, paglilingkod sa Panginoon. Just like us, when we were young, alam niyo po yung mga bata na yan, katulad si Zeki o si Bilong, magre-respond lang yan kay Ate Bianca, kay Brian, kay Chloe, sa mga taong kilala niya. Kay Bilong, mag-response lang yun kay Kuya Eman kapag nilabas niya yung belt niya. Oh, okay na. Okay. So, just like we are the children of the Lord or His shepherd, we are so keen to be familiarized. Parang gusto mong maramdaman yung boses ng Panginoon. Mangyayari lamang po yan kung yun, katulad ng sinabi ko, kung mayroon tayong daily interaction sa Panginoon. Daily routine, daily feeding, daily devotion, reading of the Word. Sa isang mga magpapamilya, kahit na po tayo yung mga pinsan, kapag kunyari nag-reunion, hindi agad ano yun at isa na parang, who you? Parang ano. Kunyari, galing ka ng Dubai, punta ka ng probinsya, English speaking ka pa, tapos mga Bisaya, o kaya kan, di ba? Sabi nung isang this is daddy. No, this is the day. Teka na. This is the day. This is daddy pala. And this is mommy. This is the day. Sabi niya. Hindi niya na-gets na. So, yung accent iba. Ano po? Yun yung mga paggaling mga film darating sa Pilipinas, at hindi gratis. Pero sa Panginoon kasi, pag lumangon na yung mga panahon, mayroon na kayong daily interaction, makikita niyo yung mga anak niyo rin speaking in English din. They were trying to connect to their cousins. Ganun po yan sa Panginoon. To be familiarized or to be familiar with the voice of the Lord, dapat mayroong daily interaction sa Panginoon. You will never have that kind of familiarity unless you practice this, unless we practice this. Alam niyo po, when we are familiar with people, especially people around us that we know, we consider as friends, relatives, good friends, or companion, andun yung comfortable ka you're at ease. Pero kapag hindi mo kilala, magnanakaw to, di ba? Parang gano'n. Pakutangan naman ito, parang isip-balik na. So, that's the beauty of having a familiar family, having a familiar friends, or people around us. And the same thing as practice, sa isang inaalaga ang tupa, he can be or she can be familiarized with the word of the Lord, or the voice of the shepherd, kung mayroong daily interaction. Sa Facebook po, ang gusto kong panoorin yung mga nagpa-farming, kung paano na inaalagaan yung mga tupa, yung baka. Ako, hinahalikan pa nila yung mga kambing. Yeah.
Alam niyo po yung baboy, yung mga, kung sino po nakapag-alaga na ng mga baboy sa piggery. Yan. Akala niyo lang po hindi kayo recognize nun. Na-recognize kayo nun. Alam niyo po ba, pag lalapit ka na, naamoy nila yung scent mo. Iiyak yun. Yung mga aso, alam nila kung alam mo, kahit years you are far away, when you come back, alam pa rin yung aso yung scent mo. Right? Why? Because familiar sila. Hindi ko naman po sinabing lumayo tayo sa Panginoon, no? Actually, ang ini-encourage ko po sa ating lahat na tayo po ay manumbalik, makinig sa tawag at sa boses ng Panginoon. The shepherd's call, ang boses ng Panginoon, the shepherd call is for to come. Lumapit ka. Alam niyo po, never in the Bible na may tinaboy ang Panginoon kundi yung mga masamang espiritu lamang. Pero yung mga taong repentant heart, people who are willing to change, people who are willing to submit to the Lord, He never turned them away. No matter how big or how serious is your sin are before the Lord, He never turned them away. Mga tao, i-judge ka nila. Maglalagay ng wall. But in the Lord, He always has the voice to say, come, anak. Bumalik ka. Lumapit ka. Lumapit ka, anak. At mapapalo ka na. Pero sa Panginoon, no. He is just like, He just a welcoming shepherd, welcoming God, that His arms are always wide open to receive those who are coming back to Him. Until now, ang panawagan ng Panginoon is to come. Matthew 11:28 said, come, all you who are laboring and heavy laden, and I will give you rest, for my yoke is easy and my burden is light. The Lord says, come. Lumapit po tayo sa Panginoon. And His voice not also says a call to come, but also a call to commit. Ano ba mang isabihin niyan? When you come to the Lord and when you surrender your lives to the Lord, Lord, magbuhay niyo yung buhay ko. Dati ako makasalanan, Lord, ayoko na bumalik. That's the commitment. Your commitment to the Lord. Lord, mula ngayon, nais kitang paglingkuran bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Lord, use me mightily for your glory. That's a commitment. And this commitment is a call to obey sa Panginoon. Kaya nga po, Lord, when I commit, Lord, parang napag-promise kayo sa Panginoon na ganito, no? Lord, kapag ako yung magkaroon ng magandang trabaho, I will do. This is I will do. Minsan, pero failure tayo sa maraming areas na gano'n. No? The Lord bless us, and then what happened? The Lord says, sabi nila, come, a call to repent, those who are far from the Lord, and commit, a call to commit, to know Him. A commitment to obey Him, a commitment to serve Him. A commitment to read His Word, a commitment to pray, a commitment to go to church, a commitment to minister, a commitment to give sa kanyang gawain. That's the voice of our shepherd. He is calling us to come, to commit. And number 3 is to complete. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon na atras sa banda na po. Uy, pag mahirap na atras. No. When you surrender your lives to the Lord, when you come to Him, when you commit, you have to complete it. The task that He has given you. Huwag niyo po hayaan na maagaw yung damdamin natin ng mga material things o makamandong bagay. Because all of these things, so many times we have heard, everything here on earth will pass away. But the things we have done for the Lord will stay. The Lord clearly says, do not lay your treasures on earth where moth and thieves destroy it. But lay your treasures in heaven, kung saan doon maiipon yung reward mo natin. A call to complete the task. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para
magstay sa ganung area na po. He didn't die on the cross for us to be a regular people, but the Lord has a very wonderful plan sa atin na ito, mga kapatid. We just need only to come to Him, to commit, and to surrender, to complete the task that He has given to us. Alam niyo po ba, ang voice alone, we can sense that someone is angry or happy. Tama ba? Sa mga parents, gano'n. We can sense the feeling of the one who's talking or broadcasting. Alam mo yun eh. And we can also sense the Lord's voice in the same manner. His care, His joy, His longing sa iyo at sa akin. His compassion and His zealousness against sin. The Lord is calling out to us. We should be familiarized o familiar sa boses ng Panginoon. Minsan, mas familiar pa tayo sa tunog ng cellphone. Ano pagkatapusan? Kaya sakit natin. Kami po ay in-announce na nung nakarang Sabado, babawasan kami na nasa 20%. Pero pray, thank you po lang sa Panginoon. Kasi at least 20% na. Pero sabi niya, ng boss namin, kapag okay yung business, okay yung business namin mga nakarlinggo, dami namin ng mga nakabenta na kami ng mga 7 cars. Ibig sabihin, good, the Lord is blessing. Thank you, Lord. Sana mangyari. Kasi darating si Judith. And the Lord is, ano ba yun yung tayo ay sensitive sa voice ng Panginoon and familiar ka sa boses niya. Kahit sa awitan pa lang, maiiyak ka na, maluluhatin mo ang Panginoon. Our children, your children, is they are so familiar with your voice. Kahit yung mga parents, familiar ka rin sa boses ng inyong anak. And familiarity is the one that keeps you, parang connected together. And as time goes by, yeah, kahit nga yung pag-iyak niya, alam mo kung ito ay talagang peke o hindi. Tama ba? Sa mga nanay. Alam mo yung parang drama sa drama bro. Yan. Dramatic king or queen, gano'n. The Lord knows through the voice alone. Second is about knowing the shepherd's voice. Yeah. Knowing the shepherd's voice. Una is familiarizing. Pangalawa is knowing the shepherd's voice. Just like the first point po natin, familiarity or familiarizing the voice of the Lord is developed through time as well. Through your daily interaction, through daily listening to His voice. Ayun mo, lagi kang nakikinig ng mga worship song, mga preaching, nade-develop yung longing mo, yung pag-ibig mo sa Panginoon. And in this world, mga kapatid, there are so many noises and voices calling out, broadcasting, sharing. And these noises and voices is diverting us away from the Lord. Alam niyo po yung pag nakinig ka ng balita sa Pilipinas, ang epekto sa'yo negative. Why? Kasi siguro, ang maganda lang na sa pakikinig ng balita, ang maganda lang pakinggan yung mga advertisement. Yung mga mga pampapayat, gano'n. Papahaba ng buhay, mga healthy benefits. Pero the rest are like, Lord, why? What's happening? Because there are so many voices and noises sa buong mundo, and these are diverting us. I mean, iniiba nila yung ating pananaw sa buhay. At kapag wala ka sa Panginoon, hindi mo alam yung boses ng Panginoon, mahahatak at mahahatak ka. The familiar voice is like, oh, gusto mo bang kumiti ka agad? Yeah. Open-minded ka ba? Parang ganun. Wala kang ilalabas dito. Parang ganun. And people are attracted to that. Like a really quick
source of money. That's number one. People are also wish to listen the voice of approval. What do you mean by this? Kahit mali na yung ginagawa, okay lang yan. It's okay. Voice of approval of their wrongdoings rather than the voice of discipline and correction. Sa mga magulang natin, oh, ikaw, at ilang ulit ko na sinasabi sa'yo. Pero tayo, ganoon din naman tayo dati. Ano to? We rather, parang mas magandang pakinggan yung approve sa ating very good. Yeah. Which is true naman, di ba? Acknowledgement dun sa mga magandang ginawa. Pero pag maling ginawa, that's different. That's the world practices. Alam niyo po, sa mundo natin, believe it or not, ngayon is talagang, yung sin ng mga tao is from the time of Sodom at Gomorrah. Buti na lang, gracious pa rin ang Panginoon na po. People are rather to do what is evil and not right before the Lord just to be accepted by the community or the people around them, rather than doing what is right sa Panginoon. Knowing the voice of the Lord. How to know that? Paano ba? How? Number one is for us to focus. Kapag out of focus po tayo, walang mangyayari. Nangyayari po yan kapag tayo puyat. Pag pumasok kayo pag puyat, clouded yung utak mo, no? Hindi ka makapag-isip na maayos. Pag sinasabi sa iyo, boss, yes. Tapos na ba? Di ba? Anong gano'n? Kapag puyat ka, alam niyo po ibig sabihin, when you are out of focus, you will never absorb yung instruction eh. Parang ang hirap pumasok sa utak mo, clouded yung utak mo eh. And then, hindi mo mag-apply yung 100% po kasi out of focus ka. So, ganoon din po yun sa spiritual life natin mga kapatid. Kapag hindi tayo nakafocus sa pakikinig ng salita ng Panginoon, kapag we rather go to somewhere else just to listen, rather than to listen to His voice, rather than to hear His messages. Alam niyo po yung key nung bakit yung mga tao nung unang panahon sa Israel lumayo sa Panginoon? Because they failed to listen to the word of the Lord. They failed to practice what the Lord instructed them, to keep His commandments and obey His commandments. Nawala sila sa focus, mas ginusto nila yung pleasure ng kanilang buhay. Yeah. Na out of focus po sila. We miss. And when you are out of focus, you miss the target, you commit sin. Number 2 is to fear. Paano nangyari, no? I feel the presence of the Lord speaking to me right now. Alam mo yung meron kang personal, parang sa sarili mo, Lord, nangungusap ka sa akin, sa mga awitin. When you read the Bible, when you read the passage, Lord, nangungusap ka dito. When someone gave to you a good advice, you feel His presence or her presence, that the Lord is speaking through that person, through His word, through your prayer, through the songs. Parang inisip ko, Lord, mararamdaman ko ba yung boss? Yes, possible. When you are really intimate sa presensya ng Panginoon, when your heart is ready, when you are humble before Him, when you have your focus sa Panginoon, you will really feel His voice calling out to you. And number 3 is to be filled once again. Alam po, importante yung mabusog muli yung ating buhay spiritual. Ano po? Huwag niyo pong hayaan na hindi kayo makapakinig o makapag-devotion, makapag-pray sa isang araw. That's dangerous. Your spiritual life will starve, magugutom, and wala ka ng kakayahan to resist and to fight back sa gawa ng kaaway. Make sure that every day you have the word of the Lord to feed your spiritual body. Mas importante po ito eh.
mapuno ka ng salita ng Panginoon. His voice speaking out to you. Na kapag tumayo ka, oh, I praise the Lord, and sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, bless the Lord, His name, this and that. You can even quote verses from the Bible because you are filled with His Word. Yung salita ng Panginoon. And you know that in your heart, that it is the Word of the Lord. Minsan kasi, mas malakas pa natin i-post yung mga quote ng mga personality sa TV. Sabi nga ni Vice, ganda, ganito. Sana all, lagi pa natin sinasabi. Pero, we can barely speak about the word of the Lord. Tama ba? We are all guilty about this. Sabi nga ni, di ba, ni ganito, di ganyan. Pero we can barely quote what the word of the Lord says. What a terrible thing to do, and we don't know the voice of our shepherd, the voice of the Lord. So knowing the word of the Lord is to focus, to feel it, and to be filled by it. You should be always attentive sa voice ng Panginoon. Just like Elijah says, after his miracle doon sa Mount Carmel, alam niyo po, nagalit si Queen Jezebel sa kanya. Si Jezebel po, hindi yung lumalangoy sa tubig, ha? Yung sirena, hindi po siya yun. Baka napanood niyo yun. Pagsalita ka na ito. Hindi po, one time, ganito kasi nangyari. Sinamo ni Elijah yung mga prophets of Baal, 400 of them. Let us have a contest. Nag-offer sila ng calf, sabi nila, oh, baka hindi kayo natitin ni Baal. Sugatan niyo yung mga sarili niyo. Cry out more. Dumatay na lang hapon, wala pang nangyayari. But Elijah prayed once. And the fire of the Lord came down, consumed everything, the stone, the wood, the offering, even the water, nag-evaporate. At ang ginawa niya, dahil yung mga prophet of Baal sa inyo, nililid yung mga tao sa kasamaan, pinagpapatay niya. Killed them all. Nagalit ngayon si Jezebel. Kasi mga tropa niya yun. Mga alagad niya yun eh. At sabi ni Jezebel sa kanya, umanda kay Elijah, hahantingin kita. Natakot niya si Elijah. Ano po? He ran away. And he cried out to the Lord. Bakit ganito yung ginawa mo sa akin, Panginoon? Ako na lang yung nag-iisang mabuting prophet. Oh, Elijah, sabi ng Panginoon, nagkakamali ka. I have separated 10,000 good prophets who follow me. Minsan sa atin pong frustration, sa ating problema, nakakalimutan na natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi, out of focus tayo. Mas focus tayo sa ating problema. So, be familiar with the voice of the Lord. Know His voice. And number 3, the word following the shepherd's voice. Pagsunod. Yan. Kapag tayo po'y pinapagalitan ng ating mga magulang, sabi nga dyan, papasukin mo na sa kabinating. Palabasin mo din doon. Ibig sabihin, walang interaction, walang rema, walang effect. Ganun tayo sa mga boss natin, ano? Pag sinisigawan tayo, yes. Don't, sabi nga ni boss, don't take it personally. Don't take personally. Sip-sip ko, I take it personally. Kala mo lang yan. Yeah. It's a matter of business. Yes. Anyway, the shepherd's voice is you have to follow where he is calling. Yan. The shepherd voice, to follow his voice, it requires, number 1, your decision. Decision to follow. Andito na yung panawagan ng Panginoon eh. He is speaking to us through His Word. But if you don't obey that, if you don't practice that, di wala eh. Tama ba? What's the point? Kung pagpunta mo dito, wala rin nangyayari, wala nang babago.
Nung ako ay young people, uso yung mga youth camp noon, nung way back 1990s, yan, 2000, mid-2000. Yan, youth camp, ang youth camp. Di ako na-absent dyan. Every year. Kahit saan po, pumunta ko na sa Quirino, sa Isabela, ako na sa Laguna. No? Oh, layo na. Hindi na ako na-absent. Summer time po kasi nangyayari. And ang gagawin ko, kahit magtrabaho ako as a boy doon sa isang tindahan para lang may pamasahe. Alam mo yun, hindi na ako hihingi ng pera sa peras ko kasi wala rin naman bibigay sila sa akin. So kung gusto ko umaten, kailangan ko magtrabaho. Meron po kayong mga doon, kapatiran, yan na makakasama ko sa youth camp. Ganun din. Pero iba pala yung intention nila. Para makakita pala yung kalinahan ng future. Buti na lang, hindi ko nakita kasi wala dapat ako dito. The intention is strong. Yan. But the voice of the shepherd, to know it, to be familiarized it, and to, ito na yung following, it means application. To follow His voice. Yan. Alam niyo po paggabing, yung, dito, yan. Yan. Naka-ano ba yun ng game yun, nakapiling, tapos ginagaya niya yung Yan. Meron nung nakita ganun game sa Facebook eh. Mayroong mga group of people, mag-asawa sila, o kailangan alam mo yung yung iyak ng asawa mo Di ba? Yung mga ganun. Ito na lang siya, kwak. Ito yung napupuntahan nila, they know where to go because they hear the voice of their shepherd or their partner, their wives, and it requires them to decide to go there or no. Alam niyo po, ang Panginoon, hindi po niya persahan tayong alam niyo ba kung bakit naliligaw ang tupa? Kasi matay sa ulo. Yeah. Napunta ng ng ibang church. Bumalik sa dating church. Following the shepherd voice requires your decision. Na kahit po hundreds of thousands pang messages ang inyong marinig, kung hindi niyo po i-surrender, i-decide sa buhay niyo na susunod kayo sa Panginoon, walang mangyayari. It requires your humble heart, decision, Lord, from this time and forward, Lord, hindi na ako magsasalita ng masama. Lord, from this time and forward, Lord, magiging mabait na ako. Talaga? Sabi rin Panginoon, really? Lord, mula ngayon, di ba? Hindi na ako sisigaw. Sabi ba yun? Bukasan nag-aabay kayo. Following the shepherd's voice requires your decision. My decision. Lord, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The moment you commit your life to the Lord, Lord, I will follow your voice, your instruction. And number 2, following the shepherd's voice leads to the right direction. Hindi one direction, right direction. One Direction, boy band po. Kasali ako doon. The right decision. When you obey the voice, when you follow the voice of your shepherd, that shepherd will not bring you to harm. He always, the good shepherd, always, and he prioritizes the safety, the benefits, the goodness for his sheep. And when he calls out, pag pamilyar tayo sa boses ng Panginoon, attentive tayo sa Kanya, nakafocus tayo sa Kanyang boses, He always gives and leads to the right direction. Sabi nga po dun sa Psalm 23, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Dinadala kaya sa kanang greenery, sa dalisay na batis. Sa clear water, hindi kaya natin yun sa polluted water, may inumuno ka dyan, yan. Magka-diarrhea ka, parang gano'n. But the Lord is bringing you and guiding you to the best path. Proverbs 3:5 and 6,
Sabi na, trust in the Lord with all your hearts and lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Hindi ko na maalala isang verse, sabi, the word of the Lord is a light to my feet and a light unto my path. So this is the voice of the Lord calling you for the right direction. At hindi po aksidente na nandito kayo ngayon. This is the Lord's way, the Lord's desire for you to be here today. And pangatlo, following the shepherd's voice brings you to the best destination. Kagaya nga po sinasabi ko kanina, the Lord will never bring you to harm. You have only to decide to follow Him. Pag kayo po'y naligaw, kunyari po, sino po ang tinatawagan nyo? Direction. Kaya man daw. Kaya man nangingaw ng direction kay Ate Lindsay. Hindi ba? Hindi ba? Oh, kaya lang. Pag naligaw. Saan ba yun? Ikaw yun eh, Rita. Sa mga, aminin ko lang sa hindi, mga karamihan sa kalalakihan na really, meron silang mga eagle's eye, aerial view. Sa mga kababaihan, view lang. Tiger look. Kung saan may eagle's eye tayo, sa'yo may tiger look. Hindi pa sa Panginoon, when you follow His voice calling out to you, He will always bring you to the best destination. That's why He said that na kapag kayo sumunod sa akin, hindi kayo mapapahama. Sabi ng Panginoon, and that is His promise. The best and safest way is the shepherd's way. Ang Diyos, ang Panginoong Kristo, ang mabuting pastor, He will never force you or bend your arm. Yes, He will follow you sometimes. Kapag anak ka niya, according to sa Hebrews, ang mga magulang, kapag anak nila, pinapalo nila eh. Pero pag hindi nila anak, hindi nila gagawin kasi they don't care. Ang Panginoong Kristo, He is calling out to us and leading us to the best destination as possible, which is what? In heaven, sa piningan. Sooner or later, time will come that we will face Him. And I pray na pagharap natin sa Kanya, confident tayo, Lord, sumunod ako sa iyo. Lingkod ako sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, marami akong pagkukulang. Ano kayo sasabihin natin, Lord, sa Panginoon? Lord, ang inisip ko, Lord, pag humarap ako sa iyo, Lord, ano sasabihin ko? Baka wala eh, kasi alam naman niya lahat. We can never brag, we can never boast our achievements before Him. Because He knows all of it. And to conclude this message, sa verse 28, ng atin pong verse, chapter 10, verse 20, the Lord of the world says, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. What a wonderful message and promise ng Panginoon. So what we could learn from this, to conclude this message, the voice of our shepherd. Meaning to say, sabi diyan, we will receive the shepherd's generosity, the greatest love, eternal life. Meron ba gano'n? May iba bang tao pwede makapag-promise ng buhay na walang hanggan? Wala eh. The other religion says, do good, do this, do that. You have to struggle yourself, but the Lord's only the one who says, I will give them eternal life. He is the only shepherd who promised that even though it requires to give Him His life for us, just to give us eternal life, He will do it. Why? Because He loves us unconditionally. And that's the aim of the Lord. So when we know His voice, we will receive
His greatest, or the greatest love from Him, His generosity, His life, our eternal life. Kasi hindi pwedeng kanin-kanino lang ang ibigay. Kailangan yung buhay na may paglakad na matuwid, karapat-dapat sa presensya ng Diyos Ama, ang katanggap-tanggap sa sakripisyo. Kaya nga po, huwag na natin ulitin pa yung paghihirap ng Panginoon. Huwag natin gayahin kasi insulto sa Panginoon yun eh. Parang, Lord, hindi enough yung ginawa mo eh. Kaya ko rin yan. Kaya mo ba ba? Yes, kaya ko rin. Parang si John at James. Sabi na, kaya nyo bang inumin yung ano? Yes! Sabi na. Pero, sa Panginoon kasi, no, enough na yung sakripisyo ng Panginoon. It's more than enough para kabayaran sa ating mga kasalanan. Not only we receive the shepherd's generosity, and number 2, sabi doon, be at peace because of the shepherd's promise and protection. Sabi doon, you will never perish, but have eternal life. Pero Panginoon Lord, naghihirap ako ngayon, Lord. Ano ba yung tinitingnan natin? Material blessings lang ba, mga kapatid? Do we only praise the Lord when things are good? Anong sabi ni Job? Sabi niya sa kanyang asawa, magagandang bagay ng ba, pagpapasalamat mo sa Panginoon. The Lord gives, and He has the right to take it away. Blessed be the name of the Lord. Sa Panginoon po natin, sabi niya, He will never, meaning to say, we will never face eternal damnation, eternal punishment doon sa hell, because He paid all of our sins. Yes, sometimes we experience struggles and difficulties, but it's not for us to be harmed. It is for you to be trained, to be molded, to be more stronger sa Panginoon. Ganun po yung purpose ng Panginoon as our good shepherd. And number 3, sabi dito, believe in the shepherd's power and sovereignty. Ang sabi diyan, no one, nothing can snatch them out of my hand. Once you are in the presence of the Lord, once you are in the power of His hands, nothing in this whole creation can snatch you out of His hands. Pangako po ng Panginoon niya. Si Jesus ang nagsasabi mismo niya. Nobody, nothing. Kahit kamatayan o kahirapan man, hindi ka pwedeng ipaghiwalay o paghiwalayin mula sa pag-ibig ng Panginoon. Sa mga mag-asawa, I said, till death do us part, but in the Lord, even death will not do us part. Yun po ang gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoong Diyos ngayong hapon. That the shepherd voice is for us to be familiar with it. We have to know distinctively, identify, ito ba yung boses ng Panginoon yung bumubulong sa akin? Alam niyo po yung nangyari doon sa amin, naikwento ko sa inyo na tumalon doon sa building, madaling araw. Ang sabi po nung pwede wipe it was na, may bubulong daw doon sa tao. Yan. Na tumalon. Ay, tumalon nga. Ano po yun? The Lord will never, speak bad or for our harm, but He is a voice leading us to the right path, bringing us to the best destination. So, may the Lord be honored. Yan, mga kapatid, kahit magulo yung sanlibutan natin, maraming ingay, maraming mga voices calling out for us to go somewhere, but let us all be familiar and know and follow the voice of our good shepherd. May the Lord bless His word. Shall we all stand, mga kapatid? Let's sing the goodness of the Lord. And while our lamb team is preparing, meron po akong questions about this time. Meron ka bang
gustong ilapit sa Panginoon ngayong hapon. Huwag kang mahiya. Huwag kang matatakot na dumulog sa Kanya. Because He is our very good shepherd. The best shepherd ever be. And He is the Lord who can give us the best and the most possible way or blessing sa ating buhay. Because He is a good God. He is a good shepherd. Hallelujah. We thank you, Lord. And as we sing this song, let us reflect on His goodness. Let us pronounce His goodness. Let us declare His faithfulness. Because He is faithful. Yes, Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Diyos. Yes, you are faithful, Lord. Kay mabuti ng we'll sing of your goodness, Jesus. Sa mga oras na ito po, nanawagan po sa baptisa. Ngayon, ang oras na ito ay pinakausap ka ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Lumulog sa Kanya, bayaan mo na pangusap ang Kanyang Banal na Espiritu. Pakinggan mo ang Kanyang tinig. Calling out to you to come back to Him. Calling out to you to follow Him. Calling out to you to trust Him. Calling out to every one of us to faithfully follow Him, Jesus. Yes, Jesus. Ika'y mabuti magpakailanman. Hallelujah. Minsan ba, awitan namin ang tapat ng Diyos. Ay tapat sa ng Diyos. Ay tapat sa habang buhay. Ay mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Panginoon, sa mga oras na nandito po ang iyong mga anak, ang iyong mga tupatakin ng Diyos. Panginoon, marami kaming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Minsan, mas gusto mo namin sundin yung gusto namin, Panginoon, kaysa sa panawagan ninyo, Lord. Forgive us, Lord, sa katigasan po ng aming ulo, Panginoon. You are a shepherd. Your voice is also always a welcoming voice. A voice that also calls out for us to repent. A voice that calls out to come back to you, Lord. Lord, salamat, Panginoon, dahil inari mo kami mga anak. Inari mo kami yung personal na mga tupa, Panginoon. Na kahit po magulo ang sanlibutan, na kahit po maraming pagsubok, trahedya, gera, kalamidad, kakulangan, Panginoon, Lord, you never cease to be faithful sa aming mga buhay, Panginoon. Always, you are faithful, God. We experience your blessings, your protection, and even, Panginoon, giving your own self for us just to receive salvation and forgiveness, Panginoon. Thank you, Jesus, of who you are. Thank you, Jesus, of what you have done for us. Thank you, Jesus, for all the things that you are doing right now sa aming mga buhay. And thank you, Jesus, for all the things that you are going to do sa aming mga buhay. We love you, Lord. We thank you for all the things that we have received from you. We thank you, Jesus, for all the grace, mercy, and even life from you, Lord. Salamat na kilang Diyos. You are indeed the best shepherd ever be, Panginoon. Salamat na kilang Diyos. This is all we pray in the mighty name of Jesus.
Amen and amen. Salamat po, Panginoon. You may be seated, brothers and sisters. To God be the glory. Thank you po, Panginoon. Ayan. Maraming salamat po sa buhay ni Pastor Pijaw. Through him na idinaan ng Panginoon ginamit siya ng Panginoon para may deliver sa atin yung mensahe niya sa hapong ito. Amen. Talagang sa John 10:28, makikita na natin yung 3 promises ng Panginoon doon. Parang doon pa lang busog na tayo. Amen. Yan. Ngayon naman po ay dumako tayo sa pagbibigay. Yan. Ngayon po, i-share ko po sa inyo yung Bible verse galing sa Book of Philippians, chapter 4, verse 19. Yan, sabi dito, God will meet all your needs according to the riches of His glory. Amen. Naalala ko yung isang friend ko na very close sa akin. Meron kasi kaming GC. Ang pangalan ng GC namin, Barreto Sisters. Kasi mga piling Barreto kami. Yun. Talagang dumating kami sa point ni Kuya Orly na hindi kami nakapagbigay ng aming tithes. Kasi sa dami ng expenses. Tapos, nung month na yon, last month, talagang yan ang Lord, magkakatapusan naman. Tapos eto na naman, rent house, bill, like this. Nawala yung tithes. Pero bigla na pop up sa mobile ko nung hapon na yun. March 23. March 24. So yun, kasi 28. Minsan pumapasok na yung sahod namin. Tapos, yun, sabi doon, sa sinerya, kahit tight ka, mag-tights ka. Talagang, kasi minsan yun ang hindrance sa atin. Kaya hindi tayo makapagbigay ng buo sa Panginoon. Na may takot tayo sa mga pangangailangan natin. Na minsan nakakalimutan natin how rich ang ating Panginoon. Kung gaano siya kayaman. Kaya yun talagang naano ko doon. Sabi ko, thank you Lord sa simple, dalawang lang na sentence, pero ng impact sa akin. So yun. At tayo po ay magbigay sa Panginoon ng buong tapat at yung nagtitiwala sa Kanya. Kasi walang imposible sa Panginoon, lahat kaya niyang i-provide. Nabibless nga ako kay Sister Nins nung nag-share kami doon sa hindi mo akalain kung saan kukunin yung ganung kalaking pera. Pero praise the Lord, kasi may ginagawang way ang Panginoon. Kaya yun, yun, sabi ko nga po kay Orly, yun, tayo, kung ano yung inuutos ng Panginoon at galing sa puso natin. Ibalik natin yung dating tayo. Kasi, wala pang 1 year ko lang po, testimony ko. Wala pang, kakasimula pa lang ng IRM. Maunti pa lang po kami noon. Yun, aktibo ko kami sa pagka-tithes ni Orly. Alam niyo po ba, 3 card agad ang na-close namin that time. Yun talaga yung nakita namin yung provision ng Panginoon. Talaga tapos biglang, eto na naman. Kaya sabi ni Pijaw sa mensahe niya, kahit nasa anong sitwasyon, patuloy pa rin tayo mag-ano sa Panginoon. Hindi by the situation tayo susunod at magpupuri sa Panginoon. No matter what situation, nasa hindi man kagandahan or nasa mabuti, patuloy tayo, maging consistent, maging committed. Kaya yun, salamat sa Panginoon sa pangungusap niya ngayon. Kaya yun, sa Diyos lamang po ang pinakamataas na papalit mo salamat. Wala po bang mag-special number? Ako na lang po ba? Amen. Yan, samahan niyo po ako sa panalangin para sa ating mga kaloob. Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa opportunity, Panginoon, na binigay mo sa amin na makapagbigay sa iyong gawain, oh Lord. Maraming salamat din, oh Lord, na
bawat isa ay nagagamit mo, Panginoon, sa simbahang ito, O Lord. Lord, turuan mo po kami maging mapagbigay sa gawain mo, O God. Tulungan mo po kami maging magkaroon ng giving heart, Panginoon. At Lord, tulungan mo po kami magtiwala sa iyo, mas magtiwala sa iyo, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, ang mga worries namin, O Lord. Makapagbigay kami sa iyo na nasa puso namin na walang inaalala, Panginoon. Panginoon, tulungan mo rin po kami ma-remind sa mga promises mo, O God. At Lord, sa iyo po pinagkakatiwala ang mga kaloob na ito, Panginoon, at magamit ito, Panginoon, para sa kapurihan mo lamang, O God. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang IRRS Alcaima, O God. Although we know, Panginoon, subok na po namin, O God. Nakita na po namin kung gaano kabuti sa simbahan ito, O God. At Lord, sa iyo po pa lahat pinagkakatiwala ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Especially sa spiritual, Panginoon. At Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga kapatiran namin, Panginoon, na naghahanap ng work, Panginoon. I know, Lord, na may plano ka sa kanila at ipoprovide mo ang kanilang mga pangangailangan, O God. At dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga kapatiran namin na nasa balik ng karamdaman, O God. Comfort them, O God. At ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng patuloy na kagalingan sa kanila, O Lord. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatiran ko, Panginoon, na dumadaan sa situation, Panginoon, ng financial problem, O Lord. I know, Lord, kung gaano kakayaman, O Lord. Hindi maikli ang iyong mga kamay, Panginoon, para mai-provide ang mga pangangailangan namin financially, O God. Lord, teach us, O God, to follow you, O Lord. At ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, dumako naman po tayo sa announcement. Ayan. Mga birthday celebrant. Ayan. Maraming salamat sa buhay ni si Kuya Sam ang naggawa nito, no? Ha? Si Kuya Sam, no? Ayan, hindi ko na siya nag-check eh kung ano mga pinagagawa niya sa loob ng park. Ayan. Ayan, ito po yung mga April celebrant natin. Ayan. Kay Seki, nung last April 24. Tsaka kay Amira. Ayan. Kailan ba tayo mag-celebrate next Sunday, no? Ngayon may cake tayo. Yun. Tinatawagan ko po lahat ng mga celebrant ng April. Ayan, si Kyle, si Seki. Ayan, kagayin mo na po si Sir Bianca para may pag-pray ni Pastor. Sino pa ba? Si Nins pala. Nakalimutan ko si Sir Nins. Parang yung picture niya doon. Nung last Wednesday na pala. Si Edray din, yan. Ayan, kanta po natin sila ng happy birthday pag nasa una natin. Pag nasa una na sila. Seki, happy birthday. Kyle, halika. Kyle. Yan. Ayan, salamat po. Okay. Ready? Yan na! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Once again! May kasamang palakpakan! 5, 6, 7, 8! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, happy birthday. What you? Okay, blow na, blow. Blow na. O, si Edray na. Blow. Wow, si Edray. Wow. O, ikaw na. Yan, ito po yung mga celebrants natin. At salamat sa Panginoon. Let's pray for them. Lord, we thank you for your goodness sa bawat buhay ng mga kapatid namin na ito, Panginoon. As they receive another year of blessings from you. We
pray for your continuous blessings be upon them. May they continue to experience your goodness, your faithfulness sa kanilang buhay, Lord. Lord, we pronounce blessing in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, that they will continue to love you, that they will continue to grow in their faith, that they will continue to serve you, Panginoon, and they will be continue as a blessing to the people around them, Lord. Maraming pong salamat, Lord. Bless them in the mighty name of Jesus. This is all we pray. Yan po. Ako na magtutuloy yan. Sa mga Wednesday po, meron po tayong prayer meeting. Yan. I-announce ko na lang po kung saan tayo dadalhin. Yan. Yan. Yung kanina po yung video natin, thank you kayo ng Sis Chloe. Yung sa yung countdown. Sa yung pong katulong sa akin. Ba't tayo ba sa akin ngayon, Pas? At nagulat nga ako, nag-message sa akin. Basta ba ako sa mong tulong dyan? Check record. Kasi naalala niyo yung mga ano ko, yung mga posting ko, parang corny. Hindi ba? So salamat po sa kanyang response. And every time na, kung kayo pa may papagawa pa edit sa kanya. And pinumote ko na yan. Marami kang trabaho ngayon. Pas! So salamat ka. Salamat din sa buhay ni Brother Seb. Yan. Ito po nga po pala yung mga partakers natin by May 6 sa ating pong midweek prayer meeting. Ating presider, walang iba kundi si Ate Mitch. At ang messenger natin ay natuloy din si Ate Hilda. Yun po ang baby natin kila Sister Kate at Brother June sa May Guzam. Yan. Malapit lang sa Kazam. At ito po yung mga weekly activities natin, prayer meeting every night at 10 p.m., non-practice, at ang aming regular service. Next week, meron po tayong Santa Cena. We will have our communion. And also, meron din po tayong financial report next week. So, praying na tayo po lahat ay magkaroon ng time and effort or opportunity para maka-attend next week. Yeah. Sige po, shall we all stand? Let's sing the doxology and let's close our worship today. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, heavenly hosts. Praise Father, Son, and salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus, na aming dakilang pastor, mabuting pastor, Panginoon. And I pray, Panginoon, sa darating po sa linggo, maalala namin yung kabutihan ninyo sa aming buhay. A shepherd who will always give us the best direction and will always bring us to the safest way, to the best destination, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, that you are the God who is alive. You are the God who listens. You are the God who knows our most innermost cry, Panginoon. You are the God who always listens to our cry and pains, Panginoon. We can always talk to you, dakilang Diyos. I pray, Panginoon, na ma-develop po sa aming buhay ang habit na lagi kayong kausapin, na magbabad sa presensya mo, Panginoon. Na palaging dumulog sa iyo, dakilang Diyos. Panginoon, sa mga oras na ito, binibless ko po ang mga nag-birthday. Bless them, keep them safe and away from harm. Continue to strengthen their bodies, their lives, I found them. and may they continue to love you more and grow in their faith sa iyo. We pray for our brothers and sisters na hindi po namin kasama ngayon, Panginoon. Maybe some of them are sick. In the mighty name of Jesus, we pronounce healing upon their bodies. We bless the food, the medicines, and even the treatment that they are doing, Panginoon. May it restore their health in the mighty name of Jesus. We also pronounce blessings sa aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho or have struggled even, Panginoon, sa aming mga workplaces. We
pray that your favor be upon us and every one of us, Panginoon. We pray, Panginoon, that you would lead us to the best company, Panginoon. May we be sensitive, O God, sa iyong leading, Panginoon. And Panginoon, sa pamagitan po ng iyong biyaya, ang buhay po namin na magiging biyaya at pagpapala rin sa mga tao na nakapaligid sa amin. We pray for IRM Church. We continue to pray for people who will serve you, Panginoon. Who will be your leaders, Panginoon. The call to worship you and to be a leader, a call to be your disciple, Panginoon, ay ongoing, Panginoon. At patuloy namin pinag-pray, Panginoon, those people who are willing to serve you. Open up their hearts, Panginoon. Stir up the fire once again of serving you. Stir up yung talagang zealousness nila, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. We pray also, Lord, that you will bless us financially, Panginoon, to support the ministry of the church. For us to expand, we need funds, Lord. And we pray that you bless po yung mga companies namin, Panginoon, yung mga source of income namin, Panginoon. Give us a heart that is willing and generous, Panginoon, to give. Because you are the first who gave His life for us. You are the God who will never withhold the best thing for us, Panginoon. Bayaan niyo po ituro niyo sa aking buhay ang puso ng magbigay at puso ng titiwala sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon. We pray, O God, na samahan niyo kami sa darating na isang linggo. Even though, Panginoon, may mga rumors of war and continuous recession, Panginoon, o minsan, Panginoon, mahina ang businesses, Lord. You are the source of blessings, Panginoon. May mga deductions sa salary, Lord, even though ganito yung situation, Lord, we can still hope in you. We can still cling on you. Because you are the God who will never fail to provide for the needs of His people. Maraming po salamat at ng Diyos. We trust you. We believe in you, Panginoon, and we love you. At ngayon, sa mga oras na ito, mga kapatid, malaya po nating tanggapin ang napakayamang biyaya na nagmumula sa ating Amang Diyos. Ang kapayapaan na patuloy niyang ibinibigay. Ang pagpapatawad ng Panginoon Kristo, ang kanyang dakilang pagmamahal. Ang paglilinis sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na nabuo sa bundok ng Kalbaryo. Tagapin din po natin ang kaaliwan, makikipisan, at maging paggabay ng banal at santong Espiritu mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Maraming po salamat, mga kapatid. God bless you all. We will see you on Wednesday. And tayo po ay punta na sa harapan. Yan. Alin na po kayo?